Alright, good afternoon guys. Lunch break. So ito yung ulam ko, ay pagkain ko. Isang Tupperware na maliit. So magtitimpla lang ako ng kape. Masyado mataas. Wait lang, baguhin ko lang. Ayan, tayo kita masyado. Alright, coffee ko black. Coffee ko black with Verve brand Adult Plus. What is up guys? Kamusta kayo? Ang bilis ng oras, 12:16 ay 1:16 na kagad. Alam niyo ba ang ulam ko ay ang pagkain ko? Ang pagkain ko ngayon ay breakfast. Ito yung pagkain ko kaninang umaga na hindi ko nakain kasi late na ako nagising dahil late na rin ako natulog. 2:30 AM na ako nakakatulog kanina. Dahil kagabi naglaro kami ng basketball. Madaling araw na kami tapos inabutan pa ako ng ulan. Medyo masama yung pakiramdam ko ngayon. Ouch! Sarap. Kain tayo guys. Meron pala ditong alamang. Alamang with pork. Ito ulam ko guys, oh. Pagkain ko. Embutido at saka chicken tocino. Let's go! Attack! Sarap. Tanggalin ko nga muna. Masyadong puno. Hindi na ako bumili ng ulam. Okay na to. Kasi nagda-diet naman ako. First bite. Sarap. Ang sarap. Kabisado ko yan, San Pedro, Balibago, gang dito. Sos masag dyan sa gabi. Ano raw? Ayun. Shout out Pablo Alagbay. Ayan. At saka kay Romeo Caneta, kay Marilu Balulong, si Geoff Site Amlagalag, ang iba ng pangalan nito, Julius Birot, shout out, si Chanong Kipay, shout out, Manuel Parungaw, shout out sa inyong lahat, Boss Kuto, Jesse Kuya, si Erwin De Villa, Elmer Hilomio. Yun, shout out sa inyong lahat.
Ayun guys, oh. Malapit na ako mag 11,000 subscriber sa YouTube. Thank you so much. Kapayo, alam mo ba? Oh, kaya ako nandito. Para ako Pinanonood ko yung vlog ni Sir Gavin. Kaya may alam mo tayo guys, oh. ganda mo naman. Sabi kayong dalawa. Pinahanap ko yung apo ko eh. Nahanap ko yung apo ko. Panatulog ko. Kain tayo guys. Ano yan? Lunch time. Ito ganda babae yun. Ayaw na yun. Nahanap ko yung apo ko. Pwede ikaw na lang. Ikaw na lang. Takot na takot siya. Alamang with baboy. Takot na takot siya. Iyak sa pundi ko. Ayan. Buwan po? Buwan ba yan? Gusto mo nga lumipat. Lipat tayo? Tama kayo? Alis ka din May bibigay lang po. Ayaw niyo pumunta doon, sir po. Kalo ko rin. Kasama naman po natin si Sir Romeo Mercado. Alcaraz TV din po, around to 2.4 million followers ako. Ang pinaka-inspirasyon ko
nasa mga palamuti na sa kalsada ang anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Inireklamo na sa Ombudsman sina Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro at mga opisyal ng DPWH Batangas dahil sa umano'y overpriced Cat's Eye project na binaklas din kalaunan. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Kain tayo guys. Malapit ko lang maubos. Kakatapos lang ng bagyo, may bagyo na naman papasok, no? Ano ba yun? Si Uwang? Grabe. Super typhoon na naman. Sana hindi matuloy. Palain mo yun, no? Ilang araw nang lumipas, ngayon pa lang nag-approve ng recommendation declare as a state of national calamity dito sa tinamaan ng bagyong Tino. Grabe, ngayon lang. Mula po sa Pag-asa Weather Ito na. Forecasting Division, Si Uwan. kausap po natin si Sir John Manalo via Zoom. Sir John, good morning. Ano po ang latest Potential super forecast? typhoon Uwan. Good morning, Make Sir landfall Peter at and, Aurora Isabela. Dito sa ating Aurora or latest Isabela. forecast patungkol dito sa monitor natin na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy nga po ito na lumakas ng tropical depression ay kanina madaling araw ito ay naging tropical storm na. Ito ay nasa layong 1,835 kilometers east ng northeastern Mindanao. Ito ay may lakas ng hangin na umabot ng 55 kilometers per hour. Pagbugso na biglang lakas ng hangin sa paligid nito na umabot ng 70 kilometers per hour. Bahagyang mahina pa ito. Pero base sa ating forecast track ay magpapatuloy ito generally na kumilos pa northwest papalapit sa ating kalupaan sa Luzon to be particular. At bago ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility ay mas lalakas pa ito into typhoon category. Yung pagpasok niya ay posible mamayang Friday ng midnight, So bukas ng hating gabi. Saturday ng umaga. At pagpasok ito sa Philippine Area of Responsibility ay posible pa rin naman na ito ay mas lumakas pa at umabot sa super typhoon na category. At after nun, ang pinaka-maaga na posible na itaas natin ang signal number ay tomorrow night din. Mas signal number 1 kasi yung signal number 1 natin ay may lead time na 36 hours. And then eventually ay habang papalapit pa ito sa ating kalupaan by Sunday, ay yung extension, yung natawag natin na draft, yung extension ng kaulapan niya ay maaari na umabot. Simula yan sa Bicol region and eventually sa eastern part ng Luzon. Sir John, partner, no? Tinitingnan ko po kasi yung visual na naka-post sa atin. Ngayon to lang, ngayon to guys. Compare mo yung sa Tino, parang 3 hours ago, itong concentrated balita na yung to. red areas, unlike dun kay Uwan, na kalat yung mga pulang area. Ang ibig sabihin po ba nito, mas malaking bahagi ng bansa ang makararanas ng mabigat na ulan, malakas na hangin? In terms of intensity, yes po, tama po yan dahil posible mag-super typhoon itong si Bagyong Uwan na tatawagin natin pagpasok ng bar as compared dito kay Pino na nanatiling typhoon category. Pero yung situation ngayon, kung yung satellite image na ating tinitingnan, yan po yung kaulapan na associated dito kay sa bagyo na minomonitor natin sa tropical storm. Malawak po yan pero as it intensified, mas liit pa po yan habang binubuo niya yung mata. And then eventually, pag naging typhoon category na yan, ay meron na siyang definite na mata ng bagyo. At doon na naman magsisimula hanggang sa pagpahuli siya na papuntang super typhoon. Doon na mararanasan o makikita sa satellite yung lawak itong mismo yung mga bagyo na ito. Yung So, period I'm done, kung kailan natin guys. malalaman if this will become a super typhoon ay kailan? Sa by Sunday ng gabi, So tapos na akong kumain guys.
Bye.